Good day, students. So for our subject, Empowerment Technologies, our topic is about the current state of ICT. So ano ba muna meaning ng ICT? That is the Information and Communication Technology. So meaning, it is the use of communication technology. So ibig sabihin, pag gumagamit kayo ng mga laptop ninyo, smartphones, tablet, telephone, internet, para makapag-send, save, and edit information, yun yung information and communication technology. So, kapag ICT, World Wide Web ang pag-uusapan natin, that is also known as WWW or W3. It was introduced by Tim Berners-Lee. And syempre, ang ginagamit na markup language dyan is the HTML. So, ibig sabihin ng HTML, that is Hypertext Markup Language. So, lahat yan ay nakalink para nga po sa text, graphic, multimedia files, hyperlinks, and others. So, dalawang klase ng World Wide Web tayo. Meron tayo Web 1.0. The first development nito ay static. Okay? Lahat ng mga web pages ay flat or stationary page. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-manipulate dito sa Web 1.0. So, ano yung example niyan? So, ito, michael1.com, developer's resume, wala kang ibang pwedeng gawin, pero may mga link siya dyan para makontak mo siya. Pero ikaw, as user, pag napindot mo tong website niya, wala kang pwedeng i-comment, wala ka pwedeng, hindi ka pwedeng mag-upload ng mga pictures mo, ganon. So, flat lang siya or stationary. Yun, static lang yung mga ganitong web page. Okay, so that is Web 1.0. Second natin is the Web 2.0. So, ito, dynamic na to. Pwede ka nang mag-create ng sarili mong account, mag-post ng comment mo, pwede ka na rin mag-upload ng mga files at saka mga images mo at kung ano-ano pa. So, ano yung mga example kapag nagke-create ka ng user account? Siyempre, ang pinaka, alam nyo na, 'di ba? Pwede ka sa mga blog sites. Ito, palagi kayong meron nito. Facebook, magke-create ka ng account mo dyan. Yan, mahilig kayong mag-comment, mag-upload ng mga pictures ninyo, 'di ba? Twitter. So, dati ang pangalan ay Twitter, ngayon ay X na, 'di ba? Okay, Instagram. So, nag-upload din kayo dyan ng pictures ninyo o kaya ng videos. Siyempre, may account ka. And then, syempre, you have the YouTube. Okay? So, katulad nito kung saan ko to in-upload, this is my YouTube channel. So, ito, example ng ating Web 2.0, www or World Wide Web, .facebook.com. So, magke-create ka muna ng account para makapag-login ka. So, user account, tapos, yun, pwede ka nang mag-status, pwede ka nang mag-upload ng mga pictures mo, di ba? So, ano pa yung mga examples ng Web 2.0? Ayan, pati sa Shopee, di ba? Kasi magke-create ka ng account para ikaw ay makabili or ikaw ay magiging seller. So, online shopping platform, ibig sabihin, Web 2.0 din yan. Yan, another example, pwede kang mag-create ng account mo para makapag-sign in, makapag-upload ka ng mga videos mo or music dito sa youtube.com. Next, we have the features of Web 2.0. We call this, number 1, Foxonomy. Okay, so dito, maglalagay ka na ngayon ng tag or label. So, alam nyo naman yung iba gumagamit ng hashtag or what we call the pound sign para sa Facebook, Twitter, Instagram, at saka sa kung ano-ano pa. So, for example natin, pag nagtatag kayo sa Facebook, di ba, may hashtag. So, example natin, hashtag Team Kawayan, hashtag single, hashtag Hearts Day 2024. So, ayan, yung example ng ating Foxonomy. Meron kang tags or label para makapag-arrange ka ng mga information.
Next, we have number 2, feature pa rin to ng Web 2.0, rich user experience. So, dito may high interaction na si user. So, ikaw si user, meron ka ng interaction doon sa kung ano man yung nasa page na yon, 'di ba? Next, number 3, user participation. Ikaw as user, pwede ka na maglagay ng content mo doon sa web page. Yan, pwede ka na mag-comment, mag-evaluate, etc. Number 4 is long tail. So, it is a site that offers services and brings individual. Ito, yung mga businesses selling different goods. Siyempre, alam nyo na kapag mga businesses, example, Shopee, 'di ba? So, yung mga shopping sites, may OLX, Lazada, Shopee, Zalora, at kung ano-ano pa, yan yung example ng ating long tail. Kasi nga, nag-o-offer yan sa mga businesses para makapagbenta ng kanilang mga products. Next, number 5, ayan, meron tayo software as a service. Yung users makakapag-subscribe to software kesa bilhin. Number 6, mass participation. So, sharing of diverse information, 'di ba? So, ayan yung mga features ng ating Web 2.0. Next natin is, ano ba yung mga trends sa ICT? Siyempre, number 1 natin, convergence. So, ano ba yung ibig sabihin ng convergence? Fusing of technological advancement. Example, meron tayong smartphone, ginagamit na natin yung camera ng ating smartphone sa pag-picture, instead na gumamit pa tayo ng ibang camera, katulad ng DSLR camera, 'di ba? So, nag-fuse na yung camera doon sa ating smartphone. Siyempre, marami pa. Hindi lang basta camera yung napunta sa ating cellphone. Pati yung alarm clock, meron na ring flashlight, meron na ring radio, 'di ba? Etc. Number 2, yan, trends pa rin yan sa ICT. Social media. So, eto, lahat ng mga nandito, application and website, kung saan nga po kayo as user can communicate, makakapag-create na rin, share content, and makapag-participate, 'di ba? So, sa types ng ating social media, we have the social network, letter A. So, ito, lahat ng mga tao na merong same interest yan, come together to share information. Siyempre, alam niyo na yung mga social network. We have examples yung Twitter, Instagram, and Facebook. Letter B, social news. So, ano ba yung meron sa social news? Sanay kasi tayo kapag sa Facebook lang, 'di ba? Pero meron ding type ng social media na social news. Ito naman, yung mga users, nakakapag-post sila ng stories at saka mga news through voting. So, examples, meron tayong Dig, Reddit, Propeller, Slashdot, and Park. Letter C, meron din tayong bookmarking sites. So, siguro meron kayong idea sa bookmarking. Yan, nakakapag-share kayo ng mga internet bookmarks, articles, kung ano man yung mga posts, blogs, images, and others. Example, ayan, Pinterest. 'Di ba ang daming mga links na nandito lahat sa Pinterest? Tapos, yun, naka-internet bookmark kasi yun. StumbleUpon at saka Dribble. So, triple B talaga yung Dribble dyan. Para, yan, sa mga designs. Letter D, media sharing. So, dito naman, syempre, from the word media, tsaka share, ba diba? So, allows you to share and store multimedia files. Dito na ngayon yung video, photos, at tsaka music. Sa Instagram, pag gumawa ka ng account, hindi ka makakapag-post kapag wala kang picture o kaya video. So, kailangan makakapag-share ka ng photo o kaya video. Tapos, ganun din po sa YouTube. Ayan, example natin yan. Tapos, yung Flickr. Letter E, microblogging. Ayan, so vlogging pero micro dahil nga po short messages.
Example natin ay Twitter, Tumblr, at saka MeetMe. Letter F, blogs and forums. So, ayan, example natin yung WordPress at saka Blogger, nakakapagtanong, nakakapaglagay ng comment dun sa isang article or journal. So, gumawa rin ako dati, Blogspot or Blogger yung ginamit ko. Ayan, e-learning virtual assistant. So, tungkol sa science yung mga nakalagay dyan, pero hindi ko na natuloy. So, blog siya, tapos forum, pwede kang magtanong, may sasagot na sa'yo na other users. So, number 3, ibig sabihin, ito ay kadugtong ng ating trends in ICT. Number 3, mobile technologies. So, ito yung mga ginagamit sa ating mga cellular and other devices, di ba? Kung meron kayong netbook, laptop, tablet, smartphones, and others. Next, we have the assistive media. So, assist, di ba? Nag-a-assist sila ng mga taong may disability. So, halimbawa, may audio recording para mag-guide doon sa blind person. Yun yung assistive media. So, yan yung 4 na trends in ICT. That's all. Thank you.